Yes, Sam, kaguluhan. Yan ang meron tayo ngayon dahil buong linggo, higit pa sa lindol, inalog ng protesta ang bayan. Mula sa eleksyon hanggang sa mga chismis of the nation. Talaga ba? Yes, kaya naman magkakabula-bugan tayo ngayon. Magandang araw, Pilipinas. Welcome to Politico Talks. Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinalagan at hindi pinalampas ng netizens all over the world. Ako po, si Jordan Sebastian. At ako po naman ay si Marichu Villanueva. Ako si Ronald Llamas. Oo, at kung sa iba ay may nagbabagang balita, sa Politico Talks meron tayong nagbobonggang balitaktakan. Pero bago yan, ako nga po pala si Sam Acosta. At sisimulan natin yan ng bonggang-bonggang pasabog ni President Bongbong. No! Yan ang protesta ni President Bongbong sa pagpalag ni Senator-elect Bongo sa kanyang reconciliation offer. Sabi ng Pangulo, you don't put conditions to reconcile. At ang sabi ko naman, you put conditioner after you shampoo. Oh, ano namang ibig sabihin yan? Ang buhok, Sam, kapag medyo magulo, mabaho, di ba, madumi, kailangan kung gusto mong umayos at linisin, hindi lang dapat shampoo, dapat may conditioner. Hindi pwede isa lang. Tama. Mami Chu, Fair siya, fair. Kami nga ni Sam, Yes. parang flip namin. Kino-conditioner yan. Yes, Oo. kompleto yan. Part of the everyday routine. Kamusta ang kondisyon nyo tungkol sa issue na to, Sek? Eh, bakit ba nag-offer na reconciliation si President Bongbong in the first place? Kaya nga. Alam naman niyang tatanggihan. Saka sino ba nagsimula ng away? No, di ba? Too many assassination threats and too many ICC arrests under the bridge. Water under the bridge. Para magkaayos. So sinasabi mo... Tapos na yun eh. So ang sinasabi... So bakit nga ba nag-offer kung alam naman na hindi naman Wala lang. Anong wala lang? Hindi, nagkaroon kasi ng podcast. Nagkaroon siya ng podcast. Eh, tinanong sa kanya ng reporter kung anong masasabi niya sa possibility na magkaroon ng reconciliation, that the elections are over, di ba? Yan ang usual na offer. Pag after the election, nagpakbakan, peace na mauli tayo. So ano lang, parang ang dating parang Baka PR meron lang. siyang balak na mensahe na naisipabot, hindi sa mga Duterte, sa mamamayan. Na siya ay Magkaisa-isa na ulit. generous, na siya ay unifying. No? Pero wala siyang ilusyon na ito ay re-reject. Dahil yung mga Duterte, Sinakyan. hindi, talagang gagawa sila ng kondisyon na hindi acceptable. Na ibalik si Digong. Na alam naman ni Bongo, no, kung siya ay isang senador at pina-research niya yung ICC, alam niya na hindi mangyayari. Imposible ba talaga na mangyari? Balita ko nga, di ba, parang yung mismong kapatid pumunta. So, para ipaglaban. Di ba, si Amy pumunta tama ba? You mean, So ano naman magagawa niya sa ICC? Ayun nga yung tanong. Ako Hindi yung nga- nagtatanong lang naman. bayad Hindi utang nga siya yun. papansinin dun eh. Ha? Hindi nga siya papansinin. Si Rocky nga, talon dun. Ayo, Hindi, si Jaime naman, bayad utang yun. Bayad utang dahil kinampanya siya ni kinampanya. VP Sara. So yun. Sinama siya sa Duterte. Parang sinasabi mo rin, Mami Chu, parang sinasabi ni Sek, na parang wala rin namang pupuntahan. Pero ginawa. So parang ganun yung sinasabi niyo eh. Hindi, ang Tingnan view ko dyan. mo, ikaw naniwala ka. So yun yung purpose. Sandali. yun yung Wala purpose nun. akong sinasabi na niwala ako. Yun Ako yung purpose nagtatanong nun, ako no? dito. Sek. Sabi nga ni Bongbong, hindi for optics sake yan. Hindi per optics. Oo, kaya general offer for reconciliation, na sinabi ko nga, sinakyan naman. Ito na, patulang ko lang, tanong ko lang. Wala bang middle ground dyan? Posible, wala. Ikaw, Sek, wala. Ikaw, Mami Chu. Meron. Meron. Ano po yung middle ground? Para sa inyo? Middle ground is for the sake of this nation. Yan, oo. Yeah. Kuday. Last 3 years na niya. Oo. Legacy. Oo. Diba? Reach out. Oh, nag-reach out nga, pero ang sinasabi ni Sek, yung reach out, parang wala naman. Kasi, pero in fairness, sinabi may condition daw. Para sa akin, para sa akin
di ba lahat ng conflict mag-uumpisa, lahat ng side may The condition? condition was meant to reject the Yan. offer of reconciliation. Dahil In alam other naman, matters, pwede tayong mag-reconcile. Wag lang dun sa... alam naman ni Bongo na hindi yun acceptable dahil wala namang magagawa yung presidente sa ICC. Oh, beyond his control. Sam. Baka kailangan na nating to move on. Okay, so, Parang That's the word. umiinit eh. Oo. Move on. Move on tayo, move on. simula pa lang. Marami pa tayo papag-usapan. Yes, Oo. tama. Okay, so from Bongbong to Bongo, now to Bong Revilla. maganda Mga yan. balitang bong. Bong na bong! Oh, bong na bong! From Senator-elect to Senator Dinari-elect. Bong Revilla may protesta laban sa inilabas na fake news na ayon sa kanya ay naging sanhi daw ng kanyang pagkatalo. At kasabay nito ang cyber libel complaint against certain individuals daw and groups. 10 daw yan. Sa fake news nga ba tatalo o sa big news? Na pinapasole sa kanya ang 124.5 million pesos sa gobyerno. Ano bang totoo? Laban o Bawi. soli-soli? Bawi. Yung taxpayers money yun, di ba? PIDAP yun eh. Oo. Pero meron itong sikreto. Bakit yung sekreto? Bakit yung sekreto, ma'am? Doon muna tayo. Ang tanong, yung fake news ba o yung etong hindi sinole? Ano ba talaga yung naging cause ng downfall? Yung tingin mo. Natauhan. Yung pagkatao niya. Okay, bakit? Mukhang ang dami nilang nireject ng mga botante. Hindi lang naman siya. Di ba? Oo. Yung mga... Pamilya yan eh. Yung mga artista na mga papasok sa Senado pero hindi naman pala alam kung ano yung trabaho ng Senado. Wow, ang daming tinamaan doon. Nanalo yan. Marami-rami ata yan, Sek. Ikaw na magsabi. Oo, pati on the local level, marami ring artista yung nireject, di ba? So, Yung pamilya ni Revilla nanalo sa party list naman, yung Agimat. May agimat naman, may agimat. Oh. Pero Matalo hindi, ba sila? ma'am, yung patriarch pa rin natalo eh. Malaking Ito signal na din, sikreto ma'am, ko sa'yo, yung sa... No, what's sige, the gusto tea? mo na What's ipasok the yung tea, sikreto. Mami Chu? Sige, sige. Yes. During the campaign daw, ito sa Senator Bong, umiiwas sumama sa press con kasi napaso na. Lagi daw tinatanong, asan na yung pera? Ibabalik mo ba o Yun. hindi? So, hindi niya sinagot. Hindi siya aatin ng press con kasi yung lagi tanong sa kanya, ibabalik mo ba yan? o kaya nga, hindi? sino ang kanyang kakasuhan? Yung Yung mga... kakasuhan daw niya. Sino yung Oo. kakasuhan? Parang marami-rami yan. Parang ang dami nun. Hindi mo Sampu nag-share. Kaya nga daw individuals and groups. Ako, Sino kaya? ako yung pananaw ko lang Ang pananaw ko lang, halos lahat ng pumasok, whether left, right, yellow, gold, lahat may paninindigan eh. They represented something, whether we agree to what they represent or not. Like example, si Bam, alam natin, nakuha niya yung youth votes and all of that. Itong mga sikat na, andyan na, pero tumahimik, parang walang hindi hinarap yung kailangan harapin at walang paninindigan. Yun ang view ko, Sek. Pero pumasok si Lito Lapid. Yun lang. May iba yun eh. Hindi agimat yung sakay niya. Hindi Batang agimat. Quiapo. Batang Quiapo sa Supremo. Pero maski pinatay yung karakter niya, umimon sa isip na... Immortal. Kumbaga, immortal. Parang pinapatay siya bago mag-eleksyon. Pero ang tinanong ko yan kay Senator Soto, comedian turned politician. Di ba? Naman siya, number 8 naman siya. number 8. Tinanong ko sa kanya, Sen, bakit si Lito Lapid nang nag-survive, aside from you, of course? Yung sina Bong Revilla and others, Ano, Willie Revilla, hindi pumasok. Sabi ni Senator Soto, kasi may single message siya Ano yung single message niya? na mahirap ako'y di nakapag-aral, pero nang ako'y tumakbo sa politika, dinedicate kong buhay ko sa pagtulong sa tao from being a vice governor to governor, naging senador siya. Akala ko ba isa lang yung salita? Ang haba naman nung sagot niya. Tingin ko, Single message. Hindi Baka pala single message. Message. Oo. Di ba yung tingin ko sinasabi kung niya? pa rin probinsyano at saka Batang Quiapo. At the end of the day. Yun yung pa rin yung main na dahilan. pwede. Yung dalawa Pero na yun. naalala ko sinasabi niya, messaging eh. Di ba sabi mo nun, messaging? Tsaka kwan siya kasama siya doon sa macho group na nanalo. Yung tatlo. Na Soto. Soto, Ping Lacson, Ping Lacson. tsaka siya. Ang The tawag sa kanila, macho group. The macho group. Oo, sa Senado. So, May nagkakamalabog
Nagkakampanya Panindigan. silang tatlo. Bakit ayaw nila isama yung katropa nila? Hindi ba katropa yung mga yan? Ba't hindi sinama si Bong? Ganon. Hindi, hindi. Tropa. Hindi macho kasama yun? yun sa macho Diba, group. Hindi macho si Bong? Diba, meron siya- Bubudots lang, hindi na macho. Hindi, meron siyang di bang show na yes sir, yes ma'am siya? Oo nga. Yun yung parang ang Matsunuri. metaphor yung kapag mainit na Sinabi. kape, matutunaw, parang malambot Yung sa tatlo na yan, pag bumoboto yan, parang one vote. Yung macho group na yan sa talaga, Senado. Macho talaga. black. May ganun, may ganun, Kaya may pag kumakampanya ganun. sila, magkasama silang tatlo. Sam! Marami pa tayong papag-usapan, Sam! Sisimula pa lang ulit. Marami pa tayo. Ito na! Naku! Deta! Kung may protesta sa labas, apektado ang loob. And I'm talking about sa loob ng military. Kudeta? Posible ba? But for AFP Chief Bronner, it's a no for me. Pero kasi, Sam, kung may usok, may apoy. At kung may nangangamoy, may hindi naligo. Hindi kami ha. Baka ikaw. Fresh kami. Ikaw naman, fresh na fresh kami. Ano ba nangangamoy na to? Ano ba yung issue na to? Totoo ba to? Meron ba? Ano ba nangyayari? Mga experts natin. Yeah. Ito kung tinatanong mo, hindi naman ako co-platter. Clear tayo. Guys, clear tayo dun, ha? Inumpisa natin daw, walang co-platter dito. Hindi, nagtatanong na Alam mo, naman. ang paborito ni the late President Fidel Ramos, pag ikaw magkuku, hindi mo ina-announce yan, you just do it. Yun, may mga Element of ganon. surprise. Ang problema sa Pilipinas, sa mga kudeta, Chinichismis. nauunang pinag-uusapan, nagiging publiko, di ba? Baka kailangan- Medyo Hindi na siya public, secret. di ba? Halimbawa, nung Parang preemptive strike naman ni Oo. Browner yan. Kasi di ba natalo ang mga alyansa sa mga military. Mga sundalo. Yung advance voting, Mga di ba? Yung sundalo. sundalo, police. Kaya in-interpret din mga kalaban nila, talikado kayo. Ako, analysis ko lang. Ako lang to, ha. Pero feeling ko, meron talagang may nagpapaugong, tinitingnan nila kung magka-catch fire o hindi. Kasi rin naman, di ba, kung interest ng kabila at interest ng kung ano, at considering the whole conflict between what's happening and left and right, yun ang sa tingin ko lang. Hindi, no, Hindi, 2023 pa lang inudyukan na ni Digong yung military tsaka police na mag-alsa. Ang ginawa nila, tapos noong 2024, lalo na. Hinaluan pa niya ng secession, May ganon, may hinaluan ganon. pa niya ng In fairness, oo, mutiny, hinaluan pa niya ng uprising, no? Hinaluan pa niya ng assassination. Oy, Noong hindi, January. yung anak yun. Nung January siya. 2024, nung rally sa Davao. Oh. Nung tinawag niyang bangag ang presidente, sinama niya yung iba't ibang threats. Pinagsama-sama niya. Parang hindi ko alam yung Yung prayer rally Oo. na walang prayer. Okay. Supposedly din. Oo, yun. Prayer rally na Yung walang isa-isa prayer. niya, no? Na for you- Tapos Opo, nitong sige. bago mag-eleksyon, ay may mga retired generals na nagte-threaten ng revolutionary government. Bumubulong-bulong lang. Hindi, public. Outright- Very outright public na, yan. outright na. Oo. Oo. Ang problema nila, kahit marami sundalo yung bumoto laban sa administrasyon, wala namang sundalo ang susuporta sa isang pamilya o isang political project na pro-China. So, yun naman yung ambivalence yan. Yes, Contradiction. medyo diskustado siguro yung mga sundalo sa gobyerno para hindi iboto yung kanilang mga kandidato sa alyansa. Pero, hindi ibig sabihin na sila ay mag-aalsa para pabagsakin ang gobyerno to support yung mga Duterte na openly pro-China. Openly supported by Chinese. Parang ganon ang pinapalabas. And hindi umaakma yung damdamin ng mga sundalo sa ganong klaseng Oo, sentiment. dahil 90% mahigit ng mga Pilipino laban doon sa aggression ng China sa West Philippine it's mga Sea. surveys, So, right. walang political support kung susuportahan mo yung magkuku na pro-China. Kahit na, Saka in kahit fairness with the AFP, Ah. professional na ranks nila eh. Okay, ma'am, ako matanong ko lang, ha. So, definitely yung mga sundalo natin hindi susuporta dyan. Pero may mga, kumbaga, quarters, especially Alam mo, yung Jordan, sa coup kasi, ang gumagalaw dyan, less than 3%. Nasa Maliit taas. lang yan Yung mga special forces yan. Yan yung Hindi yung mga special Scout forces na Ranger, yan yung mga SWAG, yan yung mga Marines. Kakaunti lang yan. Yung karamihan nanonood. Wait and see. Oo. Wait and see. Kaya makikita mo sa mga coup attempts, dahil nakakailan na ba tayo?
labing Kaya siyam. panahon- labing siyam? Labing siyam na coup attempt since 87. Sorry, okay. Yung 87 nga, 11. Isang taon lang yun. Isa lang, Ha? oo. So medyo marami na yan. Pero ang nagtagumpay lang ay yung kay-ERAP. Yung tawag nga nila, hindi coup, withdrawal of support. No? So, hindi yan bago. No? Whether that will succeed is another thing. Dahil nga, kung ang nagtutulak ng coup ay sila Digong na openly pro-China, baka walang sumama. Yun, at mukha namang hindi pa nagigain ng traction yung pausok nila. Oh, anyway, bago pa lumalim baka lumalim Oh. Tama, kuplat na. Mainit-init na agad ang usapan. Ganyan tayo sa Politico Talks. Umpisa pa lang, pasabog na. Pero walang kudeta. Kaya tihanda na ang inyong mga opinion, mga Politalkers, dahil kasama kayo sa Politaktakan. Ito ang mga pag-uusapan natin. Balasahan. Tuloy-tuloy ang pagpalit ng mga tao ng Pangulo at isa-isang naligwak. At isa sila naligwak. Pero ang pinakamalupit na naligwak, para sa akin, gusto kong pag-usapan, Solgen. Nawala. Natanggal, pinalitan. Okay? At ito pa, pag-usapan natin, petsa ng impeachment proceeding. Bakit na-delay? At syempre, ang Polichika, chikang kabitan. Lalabanan ng demandahan daw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Politico Talks! You're still with us here sa Politico Talks. Ituloy na natin ang ating politaktakan dahil ang ating gobyerno, kahit hindi baraha, ay tuloy-tuloy ang pagbabalasa ng mga posisyon sa paligid ng Pangulo. Kung sino ang alas at kung sino ang joker, isa-isa nating malalaman. At ito na nga ang latest. Dethroning Menardo Guevara as the new Solicitor General is none other than Darlene Marie Berberabe. What? Grabe! Kunwari, nagulat ako. Pero parang kunwari, wala akong alam. Mami Chu, Sek, ano sa palagay nyo? Anong power play na nagaganap dito? Bearable naman si Berberabe. Bearable si Berberabe. Kasi outstanding accomplishments niya when she was pag-ibig head. Na-turn around niya ang pag-ibig noon. Sige nga, totoo ba yan? Totoo ba yan? Nagano siya nung nawala sa pag-ibig, nag-alaga siya asawa niya, si Samboy Lim, di ba? Talaga? Oo, hanggang mamatay na nga. Very ano yan. Although hiwalay sila, di ba? Comatose. Yan ang Ganon, kailangan. ganon. And after that, nag-UP Law, College of Law na siya. Dean. So may katuturan naman yung pagpalit? Yeah, kasi yung pinalit? especially for us women. Women Yes. Wait, rules. time out. Bago natin pasukan yung may katuturan yung pinalit, pasukan muna natin, may katuturan ba yung pagpalit? Well, ang pinanggalingan kasi niyan, yung midterm election, yung disaster ng midterm election, na usually, referendum yan sa presidente at sa gobyerno. Medyo disastrous yung nangyari. No, na dapat sana ma-sweep nila, tatalo sila. Kaya kinakailangan mo ng reset. No? Dahil nasa gitna ka ng iyong termino, meron ka pa 3 taon, ano ba yung nangyari? Ano ba yung mga pagkakamali? No? Kaya kailangan mong sabihin na tinatanggap mo yung pagkakamali at handa kang magreforma. Ngayon, yung pagtanggap ng pagkakamali, nakita mo yan doon sa interview niya kay Tonying. Na medyo Sa nagpapakita podcast siya niya. ng empathy Sige, at saka sige. self-criticism. At doon niya binitawan yung possibility ng isang revamp. No? Doon nangyari yun Doon din ang galing yung reconciliation feelers. No? Pero yung revamp, doon nagsimula. No? Pero logical yun dahil hindi lang messaging ang dapat baguhin Pati dapat yung- baguhin mo rin yung substance. Bahagi ng substance yung iyong kabinete na nag-i-implement ng iyong mga programa sa gobyerno. Kaya nagsimula yan doon sa 5 pinalitan. Pero 3 sa pinalitan ay nilipat lang ng Nilipat posisyon. lang. No? Okay. Kaya hindi talaga revamp. No? Okay, Ganun pero economic doon din nagsimula. yan. No? Pasukan natin nga, Sek, Oo. specifically,
kay Solgen. Bakit significant na mapalitan yung isang Solgen? Start Well, ng Duterte. Duterte cleansing yan. Well, nanggaling siya doon sa Duterte government. Siya yung dating Secretary of Justice. At ikalawa, ayaw niyang i-represent yung gobyerno doon sa ICC case. Yun. Ang trabaho mo as Solgen, i-represent yung gobyerno. Sa Supreme Court. Ito yung Yun sa na lang ang Supreme trabaho Court. mo, hindi mo pa gagawin. Ito sa Dapat Supreme talaga Court. paltang ka. Pero, Sek, di ba may statement naman siya, sinabi niya, may posisyon na ang gobyerno, ang Solgen when it comes to the ICC. He already came out with a prior statement na hindi pwede ang dyan, Solgen dyan. Tapos ngayon, nung nag-shift yung policy from hindi tayo makikialam, biglang pwede pala makialam ang Interpol, doon nagkaroon yung batas ng Yeah. problema. Yes. Yung his office specifically. Hindi, kasi nga, immediate boss niya, si Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Si Rimulya. Siya yung, di ba, talagang todo siya pagpupush sa ICC. Immediate head niya si Solgen Okay na. immediate Oo. niya. Parang dinidefy niya. Maski si Remulla noon at that time, hindi ka po pwede. So, tanggal. Oo. So parang, ganda yung sinabi mo kanina, Mami Chu, ha? Gusto ko makareact si Sekjen. Duterte cleansing, Yeah. Parang hindi lang siya rin yung may valid rin ba yung Hindi, statement kaya nga niya, long Sek? overdue yung revamp. Dahil nung nabiyak yung unit team, dapat nagkaroon ng revamp doon. Dahil yung mga kaalyado mo, nakaaway mo na ngayon, hindi lang kaaway, mortal na kaaway, na bala kayo ipa-assassinate, na bala kang pabagsakin, dapat doon ka Kapag palang mamatay nagkaroon daw, ng cleansing. oo. no? Dapat doon. Dalawa lang ang problema. Una, kung ikaw ay magre-revamp, isang buhos. Isang buhos. Hindi Para yung walang suspended dahan-dahan, animation, no? Nawawala yung impact eh. Yeah. Ikalawa, walang rigo doon. Walang rigo doon. Tatanggalin mo sa DOE, lalagay mo sa Tatransfer mo DNR. lang. Sabi nga ni E.S. Bersamin, kaya sila matatanggal, either inefficient o corrupt or both. Ba't mo ililipat? Diba? So parang sinasabi nyo, huwag balasahan, hindi balasahan. Ang dapat dito, palitan na yung playing deck. At ikatlo, dapat hindi lang yung mga cabinet secretary. Dahil sabi, yung mga board ng 168 ng GOCC, pinaparesign, di ba? At tapos, dapat yung mga regulatory agencies paresignin din. Katulad ng Kasama LUA, yun. na binibigyan ng protection yung prime water, di ba? Kasama yan kasi bureau head yun yung bureau head yan. Yan, yung ERC. Alam mo, Yung sige po, ERC sige po. na dahilan basta patuloy na pagtaas ng kuryente. kasama yan. Doon sa Yan, bureau. oo. Alam mo, nakakatawa dyan. Nag-podcast si President Bongbong nung Tuesday. Pero yung written directive, lumabas Wednesday. Isang araw. The next day pa. Kaya marami yung mga bureau heads, cabinet secretaries, lalo na yung bureau heads, hindi nila alam, kasama sila sa Sa Rigodon. sa resign all. Resign all. Ano, pinaspon kasi yung press con ni Yusek Claire. Natuloy lang yun nung Thursday. Kaya yung ginawa, late na na-announce. Kaya nga nung na-bump into Altila sa Israeli reception nung Thursday night, di ba Thursday na-announce? Thursday night, sabi ko Altila, "Oh sir, nag-resign ka na ba?" Kasi presidential advisor siya on Muslim affairs. Ha? I was invited by the president. Why should I resign? What? So Hindi somebody niya alam, did not hindi get the niya memo. alam. Somebody did not get the memo. Yung kaibigan ko nga na labor rep kaka-appoint lang 2 weeks ago Tapos courtesy resignation kaagad. Di olat siya, di ba? Olat. Si Kaunan, bagong appoint na OWA. Sabi niya, kakasumpa ko pa lang. Hindi siya Kaunan, yung bagong OWA. In fairness, nag-submit siya ng courtesy resignation that very day. Ganon, O, tanong ako, Mami Chu, Sek. So, going back do sa topic natin kanina, no? So, si Solgen, meron ba siyang loyalty issues? Of course. Oh, Dapat susunod ka sa boss mo. Alam mo, yung Kung hindi ka next susunod, round. dapat ikaw na kusang mag-resign. Para hindi ka natatanggalin. Ay, Ronald, ang next round, si Anyo, tagilid. Si National Security Advisor. Di ba, inuna economic team. Tapos Kahapon, security. yung security team. Except, National Security Advisor Anyo. And you know, Okay, pasok tayo. Bakit naman, ma'am, nabanggit na natin si Bera na Berabol. Okay? Etong pagpalit, does it address yung concern? Bakit nagkapalitan? Ibig sabihin, loyalty yung makukuha or competence? Kombinasyon yan. Combination no? yan. Kombinasyon yan ng competence, no? Kombinasyon yan ng loyalty, kombinasyon yan ng nasa kalsada ka, dinedepensahan yung presidente. Dahil wala akong nakikitang cabinet secretary na nasa kalsada,
defending the president. Para siyang Lone Ranger. Oy, meron pa isang Maliban kay Vince Dizon, di ba? No, May isa Yun, pang think Duterte about it. natanggal. Si Ched, si Prospero Ched, Rivera. oh. Meron naman, meron. Sino, Yung bagong chief PNP natin, boss. Oo nga, bago Yun talaga yan. nasa Hindi naman yung cabinet rank eh. Ay, hindi nga, Wala hindi naman nga, yan sa hindi nga. cabinet eh. Euro level lang ba? Sinisingit lang ako. Gusto ko lang masayos ng konti. Pero maganda yan, maganda yan. Etong... Pero si Berberabe, okay yan. Dahil una, akadim. Kalawa, may karanasan sa gobyerno. Hindi yan basta-bastang akadim. Dean ng UP Law College. School. Excuse Ilang me. presidente nang galing sa UP Law School. Sabi nga ng kaibigan ko si Heidi Yorak dati, alam mo, karamihan sa problema ng bansa galing sa UP Law School. Diyan ang galing yung mga magkakalaban ng mga politiko. Teka, aside from Berberabe, isa pang babae ang napaupo. Sino po? Si Ched. New Ched. Si Shirley Agrupis. Oh, kamusta naman po ang Dating reaction niyo? presidente ng Mariano Memorial University sa Ilocos Norte. Ano po masasabi niyo doon? Siya ang Ched. Hindi ko siya kilala, pero pag yung sinabing Mariano Marcos Memorial School sa Galang University, alam mo na ang link, Ilocos Norte. Pero she is well-spoken of. Well. Ibig sabihin, Ilocano yan. Oo. So, yun rin yun. May ganong klase. It's the Yeah. combination. Loyalty, kasama yun, no? Kasama yun. yun, oo. Pero may binanggit si Bersamin na bahagi ng purging ay corruption. Wow. No? Wow, may ganon. Although, meron pang mga cabinet secretary na hindi pa tinatanggap ang resignation, pero may mga hints of corruption. Oy, so hindi ko na babanggitin kung sino sila. Pero parang may hint of corruption sa Department of Health. Parang may hint of corruption sa DPWH. Actually- no? Parang may hint of corruption sa... Alam mo, Hint ba? Hint? Pero hindi ba admittance nga yun kapag gusto mo tanggalin sila dahil may corruption? Sabihin, may corruption. So tama, may usok. alam mo, ang nakakatawa nito, sinabi nga ni Ronald kanina, suspended animation lahat sila ngayon. Ngayon, panay trial balloons, mga pakitang floating gilas. balloons. May ganon, may Yung ganon. mga press Dami ngayong- releases, yung mga dami ngayong pakitang gilas. Ay, alam mo, tagilid na sila eh. Ayoko ituloy ito sa... Nag-iinit na sila masyado. Nag-iinit na. Pasok na sa pasok na ibang usapan. Okay! At ang susunod naman na nabalasa na walang kinalaman sa odd-even scheme sa EDSA ay ang date Grabe yan. or petsa ng presentation ng impeachment articles against VP Sara from June 2 to June 11. Does this mean impeachment delayed? Is impeachment denied? Or is the impeachment delayed because it is pregnant? May laman ba ang pagpapalit ng petsa na ito? Yan ang mga papag-usapan natin. Ma'am, sa tingin nyo, Alin, yung pregnant? Pwede may pa. buntis, may buntis. Kasi bukas birthday niya, 47 siya bukas. Sino po? Si Vice President. 47 bukas. Oh, uy. birthday niya bukas. Nasa birthday. Dahig. Kaya nga siya pumunta Happy sa Dahig. birthday, happy birthday. Doon sila mag-celebrate ng birthday. Ilo-launch niya yung Bring Back Duterte to the Philippines. Na, Kaya pwede pregnant. As if. Pwede pa. ano as if? Ha? As if kayang ibalik. No? Para magaling. O dadala sa ano ganun. lang mo, yung pregnant? Hindi, na... Na nilaglag, yung impeachment? Oo, yung hindi, yung delay. Yung delay. Sino ba? Yung pregnant o yung impeachment na Yung nilaglag? delay. Nilaglag. Yung delay. Okay. Yung delay. Inaayos ko lang. Oo, Inaayos ko lang yung Pareho din argumento. eh. Pareho din ang meaning. Papaputusan lang ako. Kina-clarify. Hindi, yung delay. Yung Hindi delay. naman yan nagsimula ngayon. Nagsimula yan doon sa forthwith. Di ba? Sabi ng dapat Senate nung pa. President. Ang ibig sabihin ng forthwith, hindi ngayon din. Hindi immediately. No? Hindi ko alam kung anong diksyonaryo yung ginagamit ng Senate President. Di ba? Yan, kung titignan mo, parang konektado rito eh. Parang itong postponement ng June 2, ngayon June 11, patapos na yung session eh. Patapos na. 11, 2 days, mag-a-adjourn na. At pwedeng gamitin yan, no? Para sabihin na, sorry hindi pala uubra. Dahil 20th Congress na yung papasok eh. Hindi na simulan sa 19th Congress. So walang continuity. So ibig sabihin, the plot thickens. Ibig sabihin,
kaugnayan do sa forthwith na wag gawing kaagad para madelay ng madelay hanggang magkaroon ng legal question. Yan, medyo sinabi, medyo binanggit na pronta ni, tama ba, ni Tito Soto, ni Senator Soto, dating Tito, Senate President. at saka ni Mr. Franklin De Leon. Medyo yeah. binawi na ni Franklin De Leon kanina. Okay, ano ba yung sinabi? Ano yung pinaka-latest? Tatlo yung options naman dyan, no? Na eventually lahat aakyat sa Supreme Court, no? Hindi itutuloy dahil may question nga ng legality ng Jurisdiction. continuity, aakyat sa Jurisdiction. Supreme Court. Pwedeng ituloy, no? Tapos may magsasampa sa Supreme Court. Bakit itinuloy? Pwedeng ituloy, no? Habang pending sa Supreme Court, no? At pag natapos, at saka maglalabas ng desisyon yung Supreme Court, no? Pero ang sinasabi niya, bottom line, kailangan ituloy. Dahil responsibility ng Senate, pag naipasa sa kanilang impeachment, kailangan nila, whether forthwith o hindi, kailangan nilang i-convene yung trial, no? Sek, ito tanong ko, Sek. Rektahan, Sek. Hindi ko tatanong kung gusto mo matuloy. Tatanong ko, matutuloy ba? Considering all of these propositions. Well, sa ngayon nga ay nakasalalay yan dun sa Senado, yung incumbent, no, na wala pa yung 12 na bago. Andyan na, determined na. Oo, pero mukhang nangyayari ngayon, parang merong nagsasabotahe. Meron. May naglalaglag nung, sabi mo, pregnant. No? May nagaganon, no? Kaya Nagka-timing pa, politically pregnant. politically Yun ang ibig sabihin, pregnant. no? Oo, tama Politically pregnant. No? Yun yung mukhang dun dinadala. No? Dahil ang tagal-tagal nang na-file ng impeachment, tapos hindi mo inaksyonan dahil recess. ito nga Sek, nga I'm na, sure, gusto mo malaman, Mami Chu, sino ang nagsasabotahe? Alam mo, na sabi nga niya, the plot thickens. Kasi unusually quiet ang speaker na siya namang promotor ng mga away nitong nilang lahat. I mean, Allegedly. Oo. Pero siyempre, yung mga galamay niya yung nag-impeachment, di ba? Unusually quiet siya, walang walang reactment. Dahil nasa kamay na ng Senado Hindi. Tapos Mami na Chu, yung trabaho niya. ikaw, Mami Chu, ano sa tingin mo? Hindi ko tatanungin kung ano yung gusto mo mangyari. Ang tinatanong ko sa tingin mo, matutuloy yung impeachment, hindi? Matutuloy yun para i-open and close. Kasi close na nga ang sinidyin na nga Up to June 30, noon of June 30, tapos ang 19th Congress and starting noon of June 1201, 20th Congress na. Pero pag inopen, hindi pwedeng isara Kailangan ituloy. Kaya nga sabi ko, open and close. That's it. So, nasa middle ground kayo? Hindi pa Hindi tayo? naman, basta Matutuloy, cuentas hindi? claras, open, close. So ngayon, sabi nga niya, ang jurisdiction, ang question dito, maakit yan sa Supreme Court. Ako feeling ko, ako lang fearless Lagyan may forecast. disclaimer. Fearless forecast. Feeling ko, hindi matutuloy. Ano bakit? Nagkabaliktaran Yung dating may gustong mag-impeach at ayaw ma-impeach, ngayon na magkaroon ng trial, parang sa tingin ko yung kabila parang gusto ng trial Sino yun? Ako feeling ko Sino nga yun? Si BP. Ay, gusto nila matuloy. Di ba sabi niya, bloodbath? I VOE want lang to see sinabi. bloodbath. Bakit? Kasi nakita natin yung nangyari sa election Nung lalong Naniniwala ka sa mga chubalo. hindi naman. Ako, naniniwala ka sa mga chubalo Basta ang alam ko, yun yung PR release nila. Gusto nila ituloy. Kasi they had the events. Sila magpa-file sa Supreme Court na wag ituloy. Sila magpa-file. May pending pa nga sa Supreme Court, di ba si Sara? Dahil ang pinasa na impeachment, yung fourth, hindi yung first three, sabi ng mga lawyers niya. Once lang ang impeachment nakakatatlo na sila, pang-apat pa. Ito mas magandang tanong, hindi na kung kayo. Sa tingin nyo ba ang Pangulo or si Speaker of the House gusto ba pa ituloy talaga? Siyempre. Ikaw, sa tingin mo gusto pa? Siyempre, Ikaw. 260 yung pumirma, tapos hindi Pero tutuloy. si President Bongbong, Pero sabi ni BBM, ayaw na daw niya. Hindi naman nasabi niya nung simula Hindi nasabi niya No, in Pero yung fairness. anak niya yung pumirma. Nauna. Nauna yung anak niya. Kahit doon ako naguguluhan Sabi ng anak niya, bakit hindi ako mauuna? Yung lolo ko huhukayin, tapos itatapon yung West ay, that's Philippines. personal niya yun. Yung ama naman, hindi nakikialam. Pero Bahala yun ang ka dyan. gusto ko sa pamilyang to, yung anak, yung tata, yung kapatid, magkakaibang pinupunta ng Yung direksyon. pamangkin, May di ba? pamangkin Ikaw pa. ba maniniwala ka, sasabi ng presidente, na wala akong kakampi
no, na nagtulak na impeachment. 260 yung pumirma eh. Ibig sabihin, wala siyang kakampi ron. Uy, Paano ka magiging presidente kung Tsaka yung- 200, bakit sinabi yun? Saka wala siyang Oo. leadership dahil Oo. sinabi na, I don't want impeachment. Mga tao niya, dinefy siya. Wala siyang hold doon sa mga members. Ibig sabihin, paano ka naging presidente kung identify ka ng 260 congressmen? Supposedly allies Ng mo. manifesto, Nakalyado. ng manifesto. Oo. Written, di ba? Manifesto. Oo. So, ako ba tinatanong nyo, siya? Sabi nga ni Bongbong, gusto ko kakampi, hindi kalaban. Ang Okay, problema okay. rito, nasa gitna ka ng gera. Tapos, i-confuse mo, i-demoralize mo yung mga troops mo. Tapos, bibigyan mo ng bala yung mga kalaban mo. Ano ba yun? Ay, yun ang tinatanong ko rin, Sek. Panggating niya sa mga disloyal. Ano ba yun? Ay, hindi ko rin- Yung mga loyal sa'yo, lilituhin mo. Tapos, yung mga kalaban mo, ay bibigyan mo ng gasolina para magkaroon ng momentum going into 2028. Kaya nga tawag ko talaga dito, democracy. And Sam, ano na? Moving on tayo, Sam. Nakabaliw. Ang gulo! Pero kung mainit ang usapan, mas mainit ang ulo ng ilan dyan. Dahil may nagaganap ng demandahan daw. Sino itong ibang-iba na talaga ngayon dahil derechahan na siyang pinangalanan ng isang misis na ito daw ay kabit ng kanyang mister. Grabe. Parang ano na. Spicy! Ayan! Ipopolichika natin yan mamaya sa... Politiko Talk! Yan, kasi. Polichika na sa Politico Talks. Ito na yung mga spicy na moments natin. Derechahan ang pinangalanan ni Nicky Lopez Benitez si Ivana Alawi bilang kabit ng kanyang mister na si Congressman-elect Mayor Albi Benitez. Pero ako lang ba ang interesado sa balitang ito? Pero gagawin ko matalino ang tsikahan ito, starting with this question, no? Bakit kasi mas interesado yung publiko, yung mga netizens natin sa mga ganitong controversies kesa sa malalaking issues natin sa panlipunan tulad ng kahirapan or edukasyon? Mahilig tayo sa telenovela. Yung may drama. May drama. Chismis for short. Sino may Mas kasalanan nagpa-viral yan? nga pag Sino may kasalanan chismis. yan? Sino? Ay, nga, tinatanong ko kayo eh. Ako, Entertainment section na yan eh. Marami kasi mga mahihirap para makalimutan nila yung kanilang kahirapan, no? Ay nadidistract sila sa ganyang klaseng mga telenovela, no? Escape yan eh, di ba? Escape yan eh. Kaya sisisihin mo rin yung ating kalagayan. pero ang spicy naman kasi talaga rin, di ba? Parang si... Maanghang. Maanghang na maanghang, nagka-name ng names. Una, yung sikat na... May name dropping. Ivana Alawi na pantasya ng bayan, tapos konektado sa isang politiko na yung politiko Parang maraming politiko sa konektado. Ha? Parang maraming... Grabe parang- to si... Ay! Mga insider info. Magagal ang kababaihan sa ginagawa mo. Hindi Parang naman... kilala ko yung mga politiko na yun eh. Name names! Sausawa ng bayan. May mag-name drop na, mag-name drop ka pa ba? Si Kwan yan eh. Ano? Si ano niya? Hindi ako basta minababasa. Yung kumakatay sa English language. Yan, parang nagte-text daw sa kanya na, Inamin naman, nilabas naman niya eh, no? Na hindi na palad na manalo ngayon. Nanalo ba? Parang ano eh, yung blind item eh, Parang no? pa-blind item, ah. Tumakbo bang gobernador yan? Oo, Ang tumakbo. gobernador, oh. Wala, nagkaka-blind item nga sila today kahit wala naman. Pero kung totoo man nga po yung paratang, Mami Chusek, like, ano masasabi nito sa kredibilidad or moral ng mga nahalal sa maraming side yan eh. posisyon? Pero ang alam ko kasi, parang matagal na silang hiwalay eh. Whether Yeah, that is matagal lang official or break. not, hindi ko 2003 sigurado. ba yun? 2004. At saka in the realm of ano naman, politics, I mean, we're not talking about morality, whether we should or not, di ba? Pero it should be. Pero in Hindi politics, 98% tatanggal. oh, exactly. At saka hindi ba karamihan sa mga nakaupo? Baka kami lang natira. Yeah, wow! 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 May ganun Ikaw si na, Sek! Alam mo, naawa ko sa mga third parties, fourth parties, fifth parties. Pati na, marami pang napangalan na dadawin.
supposedly, family court to. Sub judice na nga, family court. Kasi proprotekta ng mga children. Kawawa naman yung mga bata. Dapat hindi nadadamay. mukhang nagpo-forum shopping yung sinasabi ka, di ba, Ronald? Hell hath no fury than a scorned woman. Parang nag-forum shopping pa itong ano. Parang iba yung tingin mo. Hindi, at saka Para may laman yun. ako yung gusto ko Kasi malaman. ayaw ka sana pag-usapan yun kasi for the sake of the children, dapat din Ma'am, pag-usapan yan. ito nga, Kala ko ang may sa akin, hugot. bakit nga after, di ba, 20 years na eh. Tama ba? Na medyo, eh Kasi ngayon, property. Bakit ngayon lang? Ngayon. Yes. Property money. Baka may issue ng kanyan eh, Okay, alimony. okay. Yan ang problema pag wala kang divorce law. Yeah. Kapag may divorce law ka, defined yan eh. Malinis. Ano yung, paano yung Malinis. hiwalayan, paano yung benepisyo Di ba ng dyan hiwalayan. nagsimula yung trouble ni former Tapos Comelec yan eh. chairman Andy Bautista? Oo. Asawa din. Sa Dahil money, nagreklamo, property. no, maliit yung binibigay. Pag nag-divorce, iniipon wala pala namang yung kanyang mga divorce. resibo, yung kanyang mga cheque, no? Kaya delikado, no? Kaya ako, ayoko Kaya talaga yung kasi maman eh. ingat ka, ha? Kaya ayoko magpolitiko, Ay, ayoko binata ako, ah. Delix. Delikado. Pero ang napahalo kasi rin dito, isa nang kilalang si Ivana Alawi. Ay, di makilala nga yun eh. Parang prior before, meron ding parang At isang kilalang politiko Yan. na lumalabas yung pangalan na possible speaker. Ano ka ba, Mayo? Sobrang Nakikita mo yung mga collect-collect doon. Ano ka ba, Mayo? Ba't ang punta tayo sa ano? May Pero iba hindi, pala, may ako iba. naman masasabi ko, this is the democracy that we have. It's about popularity, it's about chismis, it's about theatrics, it's all about this drama and na fino-fuel yung kultura natin because we churn out a lot of these kinds of telenovela. Meron naman mga democratic society na mas maayos, mas desente. Yung mga Scandinavian countries, they're the most democratic nation in the world. Sila rin ang pinakamaunlad per capita. No? Pero walang ganyang mga issue. Eh kasi may divorce law sa kanila. O ito Ayun. pa, meron pa, hindi pa tapos. Nag-post kanina ang bilyonaryo News Channel Sockmate page. Pinangalanan ni Nikki Lopez Benitez, sina Daisy Reyes at Andrea de los Rosario. Ayan. Nanakan daw ni Mayor Albi Benitez. So mga beauty queens daw to. Yan nga ang sinasabi kong unfair Yes. to the third, fourth, fifth parties. Madami pang Nadadrag involved. sila sa ganitong controversy. Tapos yung lalaki, nakakaalpas, di ba? Kasi macho image niya. Wow. Akala ko ba politics to? Parang politiko talks to. Bakit nagiging showbiz talks to? Kasi politiko nga Naging chika, involved naging eh. chika. Sabi nga ng mga feminista, politiko. what is personal is political. No? So hindi yan pwedeng lang hiwalay eh. No? May political connotation niya. It's about power eh. No? It's about power. Sir, Sec, do you think it gives more nagkaroon ng political deterioration yung ano niya ni Kong yung nawala na naging bad light ba siya, good light ba to na nangyayari to? Depende. Dahil alam mo mga politiko, pag nahuling nagnanakaw, nagiging medalya. Di ba? No? Ibang ganun, Pag nahuling may ganyan skandalo, nagiging medalya. O iba nga, trophy pa eh. publicity. Oy, No? nagbiro na ganyan sa Sandigan kanina. Nilabas yung conviction ni former congressman Muntinlupa Mayor na ngayon, si Rufy Biason. Oo. 2007 case. Oo. PDAP. Oo, 8 PDAP, years ka na Kinapoles, in oo. jail. Hindi. Tapos si Valencia, 30 years in jail. Pero appealable sa Sir, Supreme Court. so sino may kasalanan nito? Yung sistema o yung mga tao? Pareho. Ano solusyon natin? Sistema kasi Huwag allows mangialam them. daw. Ano solusyon natin? Kasi how do we expect these congressmen and senators to pass a law that will restrict their Meron ba greed? tayong 12 oras para pag-usapan yung tanong mo? Gumawa tayo ng separate podcast doon, Sec. Pero hindi, di ba? Parang, ano nga parang ito, maganda rin naman kasi pinag-uusapan kasi spicy siya. Pero at the same time, parang sa akin, ito talaga yung pinag-uusapan. Wala ba tayo pwede ibang pag-usapan dyan, Sam? Parang ang dami natin pinag-usapan kanina. Ano yung favorite mo? Ito yung Parang ito yung pinaka-juicy. pinaka-favorite ni Sek eh. Pero Sek, may ano ba yun? May parang may legal way ba yun para ma-process yung mga ganitong way? Like, pwede ba silang mag-file ng Daming kaso mga pwedeng cyber halak libel, na. ganun? Pwede may magkaso dyan ng libel. No? May magkaso dyan ng
sa family court, yung binabanggit kanina. Huwag kang lalayo, no? masasite for contempt tayo. Pag Dahil sub judice yan, di ba? So maraming, dyan kumikita mga abogado, kaya Yeah. tayo pinakamaraming abogado per square meter. Talaga? Oo. Alam mo, Chile, yan ang pinakamaraming psychologist, psychiatrist per square meter. No? Ang China, mabibilang mo ang mga abogado dyan. No? Paano marami sa kanila, engineer. Ang Pilipinas, ang ating pinaka-productive Go sector to. ay abogado. Wow! Ibig sabihin, lucrative. pero 100 lawyers, there are 1,001 legal opinions. Yun. Kaya pag nagsimula yung impeachment, pag natuloy, bawat kanto, no? Bawat sari-sari store, lahat ay abogado. Yun! Naalala mo yung panahon ni Erap, di ba? Pero ito, Sek. Okay tayo doon. Okay. Lumihis naman tayo from the chismisan. Dito tayo sa pero may nagaganap dito sa may West Philippine Sea. Meron ba? Oo, may kaguluhan eh. Ano ba nangyayari dyan? Ano Yung ba? mga nandun kasi. Pa-explain nga sa amin. Nandun to si Sek. Kaya pinapanood ko kasi sa TV. May concert. Ito yung tinatawag na Third Civilian Mission. Yung una, yung Christmas convoy, nagdala ng mga regalo, ng mga pagkain, doon sa mga mangingisda, sa Ayungin, at doon sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Hinarang. Pero may isang barko na nakalusot at nakapunta sa Lawa Island. Doon nag-distribute ng mga pagkain, gasolina, Second gamot, yun. damit, doon sa mga mangingisda at pamilya ng mga Coast Guard at saka Marines. Maganda yan. Kahit naharang yung main boat, no? Anong naging itsura ng China? Hinaharang ang isang Christmas convoy, no? Na sa atin ay mahalaga. So, lumabas yan sa almost 1,000 international media outlets. Bumabangga sila. Bumabangga. Nung na-meet ko si Chancellor Scholz sa Germany, sa Berlin, nung January 2023, yan yung una niyang sinabi sa akin. Nabasa pala niya. Yan, no? Si Macron, nung February, yan ang unang sinabi sa akin, si Prime Minister Sanchez ng Spain. Yan yung ibig So may buzz. Ibig sabihin, tatlong Prime Minister, pinapanood tayo. Yes, okay. Yung Manila, tingin nila, David versus Goliath. Ragtag, fishermen, NGOs, nagdala ng pagkain, kaharap, the biggest navy in the world. Talo yung biggest navy. Dahil yung simpatsya ng mundo na sa atin. Okay. Yung second civilian mission sa Scarborough. Nagdala ng mga supply, gasolina, pagkain, gamot, damit doon sa mangingisda na tinataboy ng China doon sa Scarborough, no? Ang hindi alam nung China na hinarang nila, tawag nila monster ship, Yeah, the monster biggest Coast Guard vessel sa buong mundo ng China, hinarang yung mga mangingisda. Hindi nila alam na nasalisihan sila. May dalawang barko Nakalusot. na ng unang ibang araw, nakalusot na bigyan yung mangingisda. Dumidiskarte, mga Pinoy. At ito ngayon yung ikatlo. Ang kaibahan nito, ang kaibahan nitong civilian convoy na ito, kasama na yung ibang bansa. May Malaysian, may Indonesian, may Korean, merong Japanese, merong mga Pinoy na banda, at merong Vietnamese, medyo na-operahan lang, kaya hindi nakasama. Ibig sabihin, ito yung first civilian convoy na una, concert sa gitna ng West Philippine Sea, at kasama yung rehiyon. Region. Yung mga claimants. Wala kayong dinala, music lang. Yung claimant. Ang dala lang ay musika. At inimbita yung China to participate. Hindi sila sumama. So, sino nagmukhang gago? Sino Hindi naman. Bakit hindi sila marunong sa makipag-jam? Di ba? Bakit hindi sila Meron marunong? dalawang K-pop. Pero, Sikat pala yun, yung Horizon na K-pop. pero bakit hindi nagdala ng pagkain din? Oo. Hindi, ako Kaya pinapanood ko lang sa TV. Sek, sama mo naman kami sa susunod, Sek. Sige. Obra ka dyan. Pero ano kapunta dyan, Sek? I mean, I like what's happening considering na meron ng initial wellspring of support from the different international leaders. Tapos ito, peace yung dating eh. Peace yung pa-concert yung dating Sino ba eh. kukontra sa peace? Oo, di ba? Walang kukontra. Sino ba ang kukontra sa concert? At saka Di ba? maganda yung sinabi nyo, nag-imbita naman tayo kung nasumama sila. Eh baka na-intimidate sila, magaling tayo kumanta. Kaya hindi sila Hindi ba na napasama. water hose na naman yung BFAR ship natin? Kasama ba yun? Bago yun. Bago itong before. civilian convoy, we water cannon yung ating BFAR ship na nagbibigay ng supply sa mangingisda sa Testing Scarborough. yun. Maganda. Testing. Ako Testing ka daw sila. maganda tong galawan na to ha. Ang tanong ko lang, clearly naman, ito lang, medyo pa-spice up lang ng konti. Eh, ito naman,
clearly, nag-choose ng administration natin sa side tayo sa US. So, is this also backed up by the US Hindi interest? necessarily. Nasa side tayo ng mundo. Dahil hindi lang The ito mundo. usapin ng ating pagkapanalo, historic win sa UNCLOS. Ano, kasama ang China sa UNCLOS. Tatalo sila sa kaso ron. No? At sa atin sinabi na walang karapatan yung China sa West Philippine Sea. Saywar Pero naman yung China ikalawa yun. na mahalaga dyan ay yung freedom of navigation. Dahil 40% of global trade dito dumadaan. dumadaan. Kaya concern ng mundo, hindi lang US. Agree, Sinasabi agree. Maganda yung sinabi mo. saywar ng China yon na US kayo kasi US gusto makialam sa atin eh. Saywar ng China. Guys, I'd love to go on, pero it's time to go. Ang haba nga ng tanong mo. Pero maganda, Haba nga ng itutuloy tanong mo natin kanina. yung usapan na to, Sek. Maganda tong usapan na to. And with that, maraming salamat sa pagpili sa amin whenever or wherever you are watching. Your opinion matters to us. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pag-comment ninyo sa ating mga discussion. So ayun, that's a wrap. Kasama namin kayo lagi, mga Politalkers, sa mga usaping politikal, kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. Democracy! See you next week, Politalkers, dito sa Politico Talks!